Yun na. Oh my God! Hindi, section nila yan! Ay, oo, ate! Kasi pag marami kang tatapakan, so mabilis kang aangat eh. Hey everyone! Welcome to the first episode of Gossip Girls! And we are here to talk about real life experiences in a fun and relatable way. So, by the way, I'm your host, Princess Aya Galore, and I'm with. Eugene Trey Morelia. Aegis May, Larry-Kate Dampil, and Leilak Samana. So, for today's episode, we're going to talk about life after graduation. Since graduating na kaming lahat, we're currently a grade 12 student from Life Inc. So, just to give credit na yung topic na to is galing siya sa kay Sir Ramray, yung guidance advocate ng Life Inc. So, nag-reach out kami sa kanya to ask him ano yung magandang podcast topic, and then he suggested life after graduation. So, to start this podcast, let me ask you guys the first question. Ano yung program na tinake nyo? Since nag-entrance exam na, ano yung program na tinake nyo sa college? BSA, Bachelor of Science in Accountancy. We have the same program, Bachelor of Science in Accountancy. I took the tourism and management. Same lang kami na tourism management. Ako ang tinok ko ay nag-entrance exam ako sa BPSU, yung BSBA, Major in Marketing Management. But ngayon, nagda-doubt ako. Gusto ko na mag-accounting para mas malapit dito. So guys, pag natapos niyo na yung college niyo, balak niyo pa bang kumuha ng masteral degree pagkatapos niyo mag-college? Ako, if ang ipe-pursue ko is marketing, ima-master ko yun. But, kung mag-accountancy ako, ayoko kasi talaga nun, hindi ko talaga siya forte. So, kung sakaling hindi ako makapasa ng accountancy, kasi di ba may board exam yan? If ever na hindi ako makapasa dun, or if ever man na uh, throughout the 4-year journey, hindi ako makakapag-continue, let's say second year may bagsak, lilipat ako ng finance. Bagsakan ng mga accounting yan na hindi pumasa, mag-finance ka. Kasi, yung mga yung mga accountancy, yung mga accounting ng mga company, finance din naman yung mga natapos ng mga yun kasi hindi sila nakapag-pursue. Pero if ever man na throughout the journey magustuhan ko yung accounting, for sure magte-take ako ng CPA or ng exam. And ima-master ko yun. Gagawin ko rin siyang pre-law actually. May interest talaga ako sa law. Yun talaga yung gusto ko. If only I have the money, I'll pursue law. So, if ever na ganun yung maging sistema ng buhay, I'll take accountancy as a pre-law. For me, nagdadalawang isip kasi ako kung ima-master ko siya or gagawin kong pre-law. Kasi ever since then, may interest ako sa law. Like, in Philippines, at saka sa ibang bansa. So, but for now, ima-master ko muna siya. Then, after ko mag-work, like, mag-work ako for that vision, gagawin ko siyang pre-law. Kasi, ang pag-aaral naman, like, wala siyang limit. Like, kung kailan ka magkaroon ng money para ma-pursue mo yung isa mong gusto talaga, gagawin mo talaga siya ng paraan. Kaya, if ever, master or gagawin kong pre-law ang accounting. Kayo ba? For me, hindi na kasi first of all, tourism management is my choice since then. So, wala na akong nakita pang other field na pwede ko pang puntahan since pagkabata, tourism talaga yung gusto ko. So, dun sa sinabi ni Dampil na since bata, yun na ang pangarap. Same kami kasi for me, hindi na rin ako magte-take kasi nga ever since, wala na talaga akong naiisip pa na ibang i-degree, kundi yung tourism lang. Since as a travel lovers na mahilig mag-travel, yun talaga yung gusto kong course. Kaya yun yung gusto kong i-master. For me naman, gusto ko i-master yung BSA na maging CPA kasi yung accounting kasi sobrang lawak ng field niya. Kahit saan kang pumuntang business, kailangan ng accountant. Tsaka gusto ko rin ituloy yung
yung accountancy to pre-law kasi mas marami yung pera mo doon pagka nagtatrabaho Ang ka. pera talaga yun siya. Yeah, ang pera. Isipin naman natin lahat ng pera yung ano, Oo, yes. umiikot lahat ng bagay sa pera. Be, kung wala kang pera, mamamatay ka Oo te. naman, di ba? So, ayun na nga. Like, napag-isipan namin tatlo ng mga accountancy, either ipiprilo namin or imamasteral. Then, yung tourism naman, tourism na talaga siya. And, lilipad na sila papuntang ibang bansa. Ayun talaga ang goal nila dito. So, ang next question is, paano ka nag adjust sa college workload? Like, for today ba, nag adjust ka na? Or at pagpasok mo ng college, dun ka palang mag adjust. For me, sa tingin ko sa pag-college na ako mag-a-adjust kasi ano, iba kasi yung pinag-aaral sa college and sa ngayon. Kasi hindi naman sila kasing bigat ng ngayon tsaka sa college. And for me, sa tingin ko sa na lang, sa college na lang para hindi ako biglang masya-shock sa mga possible na mangyayari. Sa akin, ngayon nag adjust na ako kasi maraming nagsasabi na kapag college, diyan na yung mag-i-start yung journey mo, na may times na mahihirapan ka. Do'n nahihirapan ka pa rin naman kahit senior high kasi nga maraming nagulat na kasi nga 'di ba nagsabi na tatanggalin na yung K-12 pero hindi siya laging natutuloy. And for me, ah, marami na kasi akong nakikitang mga YouTube videos like mga kung paano sila nag-adjust, yung mga tips and tricks na kailangan mong gawin bago ka pumasok sa college. Kasi kapag may nagsabi sa akin na kapag gusto mo yung itutok mo na course sa college, hindi ka mahirapan. Mahirapan ka pero may enjoy mo yung course mo kasi nga gusto mo siya na course. So, yun sa akin. Ako naman, ine-enjoy ko muna yung pagka-high school life ko. hindi, Tsaka na hindi yung ko pa, hirap. hindi ko pa Tsaka na. pinipressure yung sarili ko na parang sa college ko na lang. Oo, may panahon pa naman. Magsaya mo na ngayon. Magsaya muna ngayon. Bukas Sa may college sakit. na yung sakit. Di ba? Ayun lang. Sa akin, ngayon pa lang, nagpe-prepare, hindi nagpe-prepare, pine-prepare. Kasi, simula nung nag-transition kami ako personally, simula nung nag-transition ako from junior to senior, iba yung environment sa school na pinasukan ko. Talagang bagsakan talaga ng workload yan, te. As in, case study ngayon, case study ulit bukas, case study ulit next week. Totoo, may quiz pa yan. Alam mo yung magma-monthly na, bago mag-monthly, magpapa-quiz pa yan. Tapos kapag magpe-periodic na, magpapa-quiz pa ulit yan. So, wala, prepare na ako ng sistema. Tsaka yun, for me, tinetake ko siya as in a positive way, yung mga ganong type na pagbabato ng isang bagsakan ng mga loads, na workloads. Kasi, actually, kung walang K-12 ngayon, college na tayo eh. So, okay yun na prepare na tayo ng grade 12 ng senior high school sa college. So, since ngayon, na ma-manage ko na yung time ko kung ano yung dapat unahin, feel ko naman prepared na ako sa college. Although, hindi pa rin talaga maiwasan na iba talaga yung setup sa college. Kasi, meron ako mga narinig na sa college daw, alam mo yung hindi ka tuturuan talaga ng teacher mo na focus na kapag hindi mo na gets, hindi siya titigil kakaturo. Like, you have no choice to self-study, magbasa ka mag-isa. Unlike yung ngayon na pag di mo naiintindihan, another example. Although pwede pa rin naman ganun sa college, pero kasi depende talaga yan sa prof na makukuha mo eh. So, ayun, nape-prepare na ako ngayon. Ngayon, mas okay na nagpe-prepare and prepare na yung sarili para sa college. Kasi kapag sa college ka, personal opinion na, kasi kapag sa college ka pa mag, magpe-prepare ng mga gawin mo, ng mga nakasanayan mo, parang ang hirap baguhin nun. Kasi kakasalta mo pa lang sa bagong university, lalo't freshy ka. Siyempre, paano kung first week, may mga naririnig pa akong mga rant ng mga last year, ng mga first year college ngayon na galing sa school namin na first week pa lang daw ng college nila, bagsakan na agad. So, you have no time to prepare yourself kung dun ka pa mismo magpe-prepare kapag nag-college ka na. So, it's better na bago ka pa lang mag-college, you prepare yourself kasi advantage din yun sa'yo. May hirapan ka ngayon, okay ka na sa susunod, 'di ba? Kasi prepared ka na eh, hindi na bago sa sistema mo.
Sorry ha. Sorry ah. Ganun tayo eh. Sabi Gusto namin mag-enjoy pa eh. So, as for them, they want na mag-ano sila, sa college sila mag-adjust. And for us naman ni Aya, gusto namin na ngayon pa lang, nare-ready na namin yung sarili namin. Kasi, admit it, iba yung ano eh, iba yung pressure, yung atmosphere, yung environment, and everything. And like, i-clear ko lang yung sinabi niya kanina na parang every month may exam kami. Yes, ganun talaga sa Life Inc. Every month may exam. Monthly exam, iba pa yung quizzes, short quizzes, iba pa yung mga presentation. Like, they always say sa amin na ito na yung ginagawa nilang preparation sa amin pagdating sa college, which is, sabi ng mga naunang batch sa amin, totoo. Kasi, yung parang workloads namin ngayon, which is, parang parang hindi na bago sa amin. Kumbaga, ay, eto, normal na lang to sa amin, ganon. And, I think it's a good thing for us sa amin na nandito kami ngayon sa Life Inc. Kasi, lahat ng mga guest speaker nila na iniimbitahan bumalik sa school namin para magsalita, like, ganito yung sinasabi nila. So, it is a good thing and kind of bad thing kasi yung pressure, yung lahat-lahat nandun kasi kapag isang bagsakan. Pero, kapag tinignan mo siya ng in a good way, like, marirealize mo na, nire-ready lang talaga kami nito. Kahit sobrang dami talaga ng gawain, like, this month and next month, literally, final siya. Tapos, like, ay, eto na, mag-adjust na Paano na? tayo. Mag-adjust na tayo since ngayon wag na tayong mag-cram. Kasi cramming is, like yung cramming, mahirap siyang gawin. Pero, mahirap siya kalabanin. Kaya magugulat ka minsan, lalo, Sa Diyos na lang. oo, ipapasadyos na lang talaga namin. Then, meron pa kaming ibang mga teachers na exactly 7:30, nagpapasa, hello po. Iyak now. Hello po sa inyo. Kasi, kapag 7:31 na, hindi na tinatanggap. And, Yeah. ganun talaga daw sa college. Kahit anong beg mo sa mga professors mo, hindi na tatanggapin. So, ngayon, it's a training na sa amin yung mga ganong cases. And, ayun nga, gusto ko ngayon pa lang na paghahandaan ko na. And same with Aya. But for others, they want to enjoy. Pero, We enjoy. sa amin naman kasi ni Aya, prepare namin yung sarili namin habang nag enjoy kami through the process. Yun kasi yun. Like sabi niya how? Sabi ko, you can do it kasi time management. Yun Okay. talaga yun. Kasi, Sige. kung makikita mo sa schedule, kasi nagawa ko ng planner, di ba? Yeah. Makikita mo sa schedule. Wala akong ganun Sana. eh. And kasi kung makikita mo sa schedule, meron pa yung mga blankong doon. Pero yung kung makikita mo yung Sabado at Linggo, puno yun be. Like, pero at least habang nandun ka, dapat mag-enjoy ka kasi doon mo marirealize yung life. Kasi, hindi ko alam kung kaninang valedictorian speech niyo napadaan sa akin doon sa TikTok. And sabi niya, wag mong ikulong yung sarili mo sa pag-aaral, mag-enjoy ka din. Kasi yun yung na-miss niya eh. So, ayun. Ayun na. Tsaka kapag kasi, ngayon kasi nag-graduating kami, 'di ba? So kapag graduating kasi, talagang bagsakan ng loads 'yan. Like magbibigay yung isa, magbibigay isa, magbibigay ulit yung isa. Bibigay yung isa. Bukod pa diyan yung final performance task nyo. Tsaka kapag gano'n na ng sistema na tambak na yung workload, mava-value mo talaga. Alam mo yung mapapahalagahan mo talaga yung value ng oras. Like kahit Sabado, ako ngayon, next month pa yung pasahan. Tas ngayon tinatapos ko na. Kasi sabi ko sa isip ko, bakla, sa susunod may ibibigay pa yan. Matatambakan pa yan. Tsaka for sure naman sa college, ganun din. Value mo yung time mo. For sure, yung ibang mga college student dyan, nag-work. So, sobrang important nung time nila ngayon. Kaya, ayun, paulit-ulit, advantage siya sa amin ngayon na binabagsak ng binabagsak yung workload. Although sa iba, hindi siya maganda kasi daw pahinga naman, Sabado, Linggo naman daw. I mean, it's up to you kasi kung paano mo manage yung oras mo eh. Kasi kung manage mo ng tama yung oras mo, you do not have to work weekends. Kung weekdays pa lang natapos mo na. Ayun lang. Lalo na yung mga course namin like BSA. Kasi, sila demanding talaga sila sa time.
pati yata yung tourism, if I'm not mistaken, or hindi naman? Hindi naman. Hindi naman. But mostly yung mga quota course na mga sa college, yung mga engineering, architectural, like especially accountancy kasi kung magbabalance ka kung kulang ng piso ate. O kaya 25 cents lang, hahanapin mo siya kasi kapag ka ganun, there's something wrong na di ba? So ngayon, let's move to the third question. So, yun, narinig na natin yung mga hinanakit nila regarding sa high school life. Since tapos na tayo sa high school life, ngayon naman sa junior high school life. Yung question ko is, ano yung pinaka hindi mo malilimutan na moment mo nung high school ka? Ako, yung may professor ka na dapat kapag nandun na siya, wala nang lalabas, wala nang dapat kapag nandun na, dire-diretso yung turo, ganyan. May times na, sobrang dami kong kinain na breakfast. So, heavy breakfast. So, yung tiyan ko, puno-puno ng, so, yung tiyan ko, puno-puno ng foods. So, ang nangyari nun, habang nagkaklase, in the middle of class, sumasakit yung tiyan ko, bakla. Yung parang, todo pigil talaga, pero hindi ko siya mapigilan. Like, alam mo yung, tapos nakatapat pa sa akin yung aircon. Naiinis siya. Nakatapat pa sa akin yung aircon. So, yung alam mo yun, tapos nagtuturo, gumagano. Nanginginig nga ako, sabi ko, saan na matapos nitong, and then, nung after nun, buti na may ointment ako sa pinahid ko talagang ganun sa kasi nakakahiya as a girly na maarte sa sa katawan or sa environment na syempre nakakahiya na kung tatay ka sa school, my God. Okay. Kasi walang tubig. Oh, tas wala pang tubig. Tas yung wala pang tubig. Oh, wala pang tubig. Tapos yung bowl, barado pa ba yun? Alam mo, first cubicle. First cubicle. Ayun, para sa akin yun. Ako, yung natatandaan ko lang na pinakamasaya na nung grade 10. Kasi nung, di ba, yung pagkatapos ng pandemic na nun, tapos nagkapasakan uli. Yung last na namin, yun sa cheer dance. Yung time na, disqualified kami. Pangit kasi ng cheer dance ko dahil. Disqual- Away-away kami. disqualified kami lahat. Tapos nung May sabi DI nung, kayo. may DI kami, amin na kami, may Kilala ko DI. yung nag-i-stitch na yun dun, 60% buklo. yung nila, yung minus nila sa Oo. Kilala ko Kaya yung sabi namin, yung president namin sabi. Tapos i-enjoy na lang daw. Sabi kasi, bawal daw naka-skirt, that daw naka-PE na lang daw na pants, tapos yung top na lang daw yung, Hindi, pwede, pero dapat yung damit customized. Oo, yun daw yung damit na lang. Sabi ko, nakabili na kami ng mga leotard, tas yung palda. Sabi nung DI namin, tsaka nung president namin. Hayaan nyo na, mag-enjoy na lang kayo. Habang sumasayaw kami, be. Pangit nun, no? Like, disqualified ka na. Tapos, alam mo na yung score mo. Sasayaw ka na lang. Paano mo may enjoy yun, te? Kami Sige. nag-enjoy na lang kami. Wala na kami paki kung manalo ba kami doon. Alam naman namin hindi na kami mananalo eh. Kaya in-enjoy na lang namin. 60% Oo, 60%. Eh di 40 na lang 40 yung na lang. Tapos Sila yung nababaan. pinakamababa sa ranking. Tapos di ba kapag kapag yung meron kasi yung Yung hanggang saan kapag lang yung hanggang taas. sabi daw hanggang dito lang kapag nakatayo Eh, ka. sa amin nilipad. may iba buklo na ka ganun, no? Nilipad pa namin yung Bawas amin. pa yan. Oo, binawas pa nila yun. Very Kaya ayun yung masaya. Na May confidence nila. masaya siya na experience sa amin kasi nag-enjoy kami kahit na Alam nyo nang oo, wala. kahit alam na namin wala na. Ayun lang. Sa akin, kasama ba senior? High school kasi sabi. Oo. High school. Grade 10. Oo, junior. Hindi kasama senior. Hindi. Ang choices mo sa either grade 7 or grade 10. Kasi wala Oo, wala naman tayong pandemic. Wala na akong maalala, ate. Sabihin mo yung nagbatuhan kayo ng Ay, oo, ate. Eto ang chika. Di ba president ako nung grade 10? Hello, baka hindi, sige. President ako nung grade 10 kasi simula yan ng grade 7 hanggang grade 10. President ako niyan lagi. Tapos, nung president ako ng grade 10, eto din, kasagsagan din to ng cheer dance. Oo. Basta kasagsagan siya ng cheer dance.
Tapos, ang rule kasi nun, bawal daw mag-DI sa cheer dance. So, ang mga bakla, kanya-kanyang tago yan. Yung iba pa niyan, mag-ano Sa yan. pinakaloob pa talaga ng ano. Totoo, magpa-practice pa yan sa mga maputik-putik na puro puno. Oo. Tapos kami, hindi kami nag-DI, pinanindigan namin ang pagiging alpha ng section namin. So ako, bida-bida, sige ako magtuturo sa inyo, basta hindi ako sasayaw. Si ate, ayoko talaga sumayaw. So, turo si bakla. Tapos, nung pinaano ko sa kanila, pinaulit ko sa kanila, let's say natapos ko na yung first 20 seconds, tapos pinaulit ko sa kanila. Sabi ko, huy, mali ang ginagawa mo. Tapos habang nagtuturo ako, nagagalit sila sa akin kasi mali daw yung step ko. I mean, hindi ko daw makuha yung step na dapat ituro kasi di ba may video. Pinapanood ko, yun yung ginagaya ko. Tapos mali daw yung naturo ko sa kanila dun talaga sa video. Tapos isip ko, tayo nagmagandang loob na nga yung tao. Tapos ang masama pa niyan, nung sinabihan ko pa sila na mali yung ginagawa nila. Na sabi ko, Sila pa yun natin. ay mali pala, ganito pala dapat, sabi ko. Nagpulong sila dun bakla. Like, gano ba namang mamaya na kayo magpulong pag after? Tapos nag-away-away kami niyan. Natapos naman yung cheer dance, pero nag-away-away talaga kami hanggang sa yung vice president na yun. Ano kasi siya, hindi man siya dancer, basta may alam lang siya sa dance. TikToker siya bakla. Tapos, nag-away kami, nagpaparinigan kami sa room. Ang babae, hindi talaga siya nagpapaawat eh. Palakasan tayo ng parinigan. Hanggang sa napikon ako. Like, napikon na ako sa mga parinig niya. Kinonfront ko siya. Te, problema mo. Tinong ko siya bakla. Tapos nagsisigawan na kami sa room. As in, like yung, di ba, for yung ano ng room. Andun siya sa kabila, andito ako sa kabila. Andito ako. Kasi kahit plus grade 10, hati talaga kami. Pero hindi kami hati na Away talaga na. away talaga. Yung iba kasi, yung iba dito yung mga walang pake, mga ganon. Sigawan kami sa room bakla. Yung teacher, yung advisor namin, nandun sa kabilang section. Since public yun, yung rinig talaga kasi yung blinds niya bukas. Kasi mainit. Ay, baklang sisigawan kami. Tapos sa kalagitnaan ng sigawan namin, biglang pumasok yung advisor namin. Alam mo kung ano ginawa? Bakla, nagbato siya ng upuan sa harap ng monoblock. Ano, hindi kayo titigil? Oo, ate, talagang tigil kami, titig kami sa kanya. Ano problema nyo? Ito kasi nagpaparinig sa cheer dance, so hindi pa tapos. Nagmamabuting loob na nga yung tao, ginaganyan nyo pa. Yun lang. Wala. Ay, ito pa. Di nag-away na kami. Nag-away na kami, te. Tapos, di ba, nagbaton na nga ng chair yung teacher kasi nagagalit siya, naririnig kami. Tapos, ang malala pa niyan, kaya niya sobrang rinig yung issue kasi habang nagsasagutan kami, nagbabatuhan kami, yung iba, sumusulso like, ganyan-ganyan pala eh, gumaganon. Kaya rinig na rinig. Di para kaming nag-aasaran doon, tapos nabato na yung upuan, tapos umalis na yung teacher. Pag alis ko, lumapit sa akin yung vice president, umiiyak siya. Nandito ako sa upuan ko, nakaupo na ako nun, kalmado na ako nun eh. Umiiyak siya. May problema ka ba sa akin? Meron! Tapos ako, syempre, ang taas ko nun. Ang taas ko nun kasi bakla, wala naman akong ginawa. Namali lang ako ng tinuro. Nakaupo lang akong ganun. May problema ka ba sa akin? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Tapos umiiyak siya. Sa isip-isip ko, may kipagtalo ka sa akin, iyak ka. Ano, hindi mo ma-handle. Gandang di mo danas. Yun lang, so far. Masaya. Basta buong buhay. Alam mo ba, ang pinakamasayang grade level ko, yung online, yung mga online, grade 8, 9 ba? 8, 9. Isa talaga kami noon, as in walang away. Isa talaga kami noon, like, to the point na hindi mo na kailangan mag-elect ng bagong officer kasi kung sino yung mga nakaupo last year, sila na lang. Kasi buo na yung trust nila dun. Yun talaga yung pinaka-solid. Tapos kapag flag ceremony, yung magdo-double think ka pa kung papasok ka ba o hindi. Kasi bakla. Sunog na eh. Totoo yan, ang init-init doon. May yung quadrangle natin, may bubo. Sa po. Ay, sa Makati kasi wala. Court siya. Ang may shield Bubo lang, yung malapit sa, sa Stage. sa building at saka sa stage. Yun lang. So, kasi, nag-junior high siya sa Makati. Then, itong dalawa sa Poblacion. Then, kaming dalawa sa Life Inc. na talaga. Pero graduate siya ng POB. Pero yung kinuwento niya, sa Makati. Hindi, Pob. Makati Pob tsaka yan. POB. Yung court na sinasabi niya sa Makati. Then, yung Cheer away, tsaka yung cheer dance. Sa poblasyon niya. Sa Poblacion na, kaya sila magkakasama. Then, ayun.
So, yung pinaka-memorable sa akin, yung speech choir namin ng grade 10. Ay, yung kulto. Yung kulto-kulto kami, if yung title nun, If I Were a Voice. Yung pinaka, ano niya, Nag-video ba piece. kayo nun? Kasi, meron yata, kaso nag-leave na ako sa GC. Kasi, ano yun, ate, sobrang patayan kami sa practice, pero nag-e-enjoy kaming lahat, and siya yung pinakinilabutan talaga lahat ng nanonood. Alam niyo, pati bata nanonood, tapos bigla kaming gumapang palapit sa audience. Parang yung sa yung last Oo. time, iba yung kilabot na. Oo, Ang ganun. ganda, no? Kapag ganun kasi mga thinking namin dati, kailangan una palang kilabot na hanggang dulo, kailangan pantay-pantay yung suspense lahat. Hindi ka pwedeng bumagsak ng kahit isa. Kasi ngayon, speech choir ba? Hindi, wala akong ma-say doon. Pero kasi, sobrang saya nung grade 10 ko. Like, sila kasi yung pinaka namimiss ko. Kasi, yung grade 10 people, Magkakas kayo na to? Hindi. hindi. Katabing Kaya ko pala na. maganda. Kaya maganda yung grade 10 ko kasi sila na rin kasi yung mga kabatch ko nung elementary tsaka nung junior. Kaya kilala ko na silang lahat and wala nang problema. And like, kung nakakamiss lang kasi like, nag-grew apart kami kasi naghiwalay kami. Pero nabubuo ulit siya eh. And kami yung class na may issue siya every week, may issue. Pero solid kami, te, wala kang masisay. Kasi although may mga backstaban, syempre hindi may iwasan yan. Pero pag sinabi mong magkaisa kami dati, as one talaga siya. Yun talaga yung pinaka namimiss ko sa lahat. And kayo sa mga grade 10 love dyan dati. Hello guys, miss ko na kayo. Baka umuwi na kayo dito, mag-outing ulit tayo. And shout out dyan kay Ma'am Lala tsaka kay Ma'am Chassie na nagpalaki sa amin. Miss ko na namin kayo. Yung judge nung Yeah, si Ma'am Chassie. Like, oh my God, miss na miss ko na kayo. And miss na miss ko na rin mga grade 10 people. Like, kasi, MMA siya. kasi yung mga, yung mga tao dun, like, sobrang lapit sa puso ko. Sobrang totoo. Plastic. Hindi, Nasa taas. hindi sa plastic yun, ate. Kasi totoo, siya eh. After makulong, tapos Mm. ganun. After Kulong 2 makulong, years. yes. Like, kami talaga wala kang masasabi. Like, if tanongin mo kahit yung mga kabilang section, ganun kasi kami dati. Like, kahit kung tatanungin mo yung mga nasa kabilang section, like, solid talaga siya. And yun lang talaga yung war namin dati. Yung 2 section lang yun. Nagbubungguan lang talaga siya kapag kumbaga, kunyari English fest. Then, kailangan isang buong grade 10. Doon lang talaga kami nagkakatalo kung war to war. Kasi yung mga participants kumbaga, hindi siya nagiging pantay. Kaya doon siya nagkakalaban. Ng kabila, tapos yung isa gusto. Oo, gusto din. Kaya doon lang kami nagkakaaway. Pero, when it comes na okay na, na-settle na lahat, isang buo kami, walang reklamo. 30-30 pa din ba? Like, 30 pa din yung minimum talagang speech choir. Oo. Wala talaga siyang reklamo. Pero, after magkaisa, watak-watak. Backstaban na, tumalikod ka na, uy, alam mo ba si ganito, be? Ganon siya, kaya sobrang nakakamiss. Pero, wala namang nangyaring sabunutan. Ewan ko lang sa mga lalaki. Kasi sa mga babae, kasi yun talaga, mga backstaban lang eh. Pero sa mga lalaki, meron dyan bugbugan. Magugulat ka Abangan na sa lang. gate. Abangan sa gate, be. Magugulat ka na lang dati. Dati kasi nun may mga isyong ganyan. Magugulat na lang kami, be. Kung may gang sa labas ng, hindi naman sa gang, like, like, meron kasi silang like yung grupo, kasi lalabas na, uwian na. Di, magugulat kami, yung mga matatanda, doon yung mga graduate na, nandun pa din sa gate, gusto ng gulo. I mean, kumbaga, parang namimiss nila yung ganong setup na abangan sa gate. So, yun lang yung sobrang memorable. Okay. Yung naman, yung experience ni Aya, dagdag ko lang. Kasi, yun,
Kasi magkaiba kami ng campus. Sa pangalawang campus kami, tapos sila Aya sa main. Tapos kami, as agala, kasi wala kaming teacher nun, naglalakad kami dun sa hallway ng second floor. Tapos may nagsisigawan mula sa una. Yung papasok ng canteen, may nagsisigawan dun. Tapos hinahanap namin saan kaya makikismis tayo. Tapos tapos nung nakakit na kami sa hagdan, pa second floor na, yung ginawa, nagbubulyawan. Tapos yung iba may lumalabas, tapos may mga nagtatapon ng papel sa bintana, ganun. Tapos, edi naglalakad kami sa hallway. Yung biglang teacher may sumigaw, ano ba yung ginagawa niyo, ha? Para kay mga bata, kayo lang ba yung tao dito sa school na to, ha? Mga bunganga nyo. Tapos doon yung bigla siya nagtapon ng monoblock. Ayun yung sinabi niya, sabi niya, hindi man na kayo nahiya sa ibang mga section? Ha? Kayo lang ba yun? Oo, siya. Oo. Naglalakad kami. Tapos edi naglalakad kami. Nakikita namin. Kasi yung bintana doon, like yung, kasya yung isang tao sa sobrang laki. Tapos, yung mga tao, nakaganon sila sa amin, sabi nga, titingin-tingin dyan. Tapos, di kami, naglalakad kami. Tapos, dire-diretso kami. Tapos, umupo kami doon, yung palabas na, nag-aantay kami ng chika. Tapos, tapos yung isang teacher na yon na nagalit, sabi niya, ba't nandiyan kayo? Nung ginagawa niyo dyan, nakikismis kayo. Gusto niyo ipa-guidance ko kayo. Tapos, bigla kaming takbo din sa campus na namin. Tapos, hinahanap niya kami, nasan na kaya yung mga bata na yun? Sino ba yung advisor ng mga bata, ng mga bastos? Sabi niya. Tapos, ito na, experience ko na ng grade 10. Parang sa akin yung cheer dance din. Kasi, aminin ko na, may DI din kami nun. May DI kami. Oo, dito ko na aminin. Ang DI namin, basta siya, dun kami nagpa-practice sa dorm court, sa Malaya. Tapos, kaya nalaman na may DI kami, may isang, basta yun. Yun, kasi barangay hall tapos court. Dun sa barangay hall, ang bintana niya, like yung, salamin sa labas, tapos kita ka sa loob. Oo, tinted. Tapos, nakita kami dun, di nag-video siya. Tapos, ayun, DQ kami. Ayun nga, may Nakasayaw nag-video, kami. tapos sinesend sa mga teacher. Mm-mm. Sa amin na rin may video eh. Oo. Magkakalaban kayo. Oo, laglagan talaga. Yung mga nakasingle, habang nagpa-practice kami, may mga nakasingle pa doon. Oo, tapos may sa motor. videohan. Oo. Alam mo ba, nagpa-practice kayo dun sa baba ng court namin. Isa ako sa nag-video sa inyo. Oh my God! Hindi, section nila yun! Kaya nga, oo, hindi mo nga yun eh. Kasi ganito yan. Sa taas kasi, may parang space pa doon. Yung, alam niyo ba yung bahay nila Sir Edwin? Teacher siya sa balon. May space pa kasi doon. Doon kami nagpa-practice. Tapos kayo malapit doon. lang. Kayo, hinihila nyo kami pababa. Like, napupunta sila. Nag-iikutan kami. At di ginagawa ko, dyan pala kayo sa court namin na videohan ko nga kayo. Oo. Tapos, yun, hindi lang yung sila yung nakaaway namin. Alam ko, madami pa eh. Tapos, pero ang pinakamalalang ginantihan namin sila. Kasi sila yung nagsimula. Tapos, kami ginawa namin, pinagtanggol namin sarili namin sa mga advisor. Like, wala nga po kaming DI, may proof po ba? Di, labanan na. Oo, nagbigayan na sila ng video. Hindi, nasa complex na. Doon lang namin na DQ kami. Kasi, may nagpakita na sa amin ng video na may DI nga kami. Tapos yung video, yung dun sa may Malaya, kitang-kita yung DI namin. Kaya hindi na kami nakapag, DQ na kami. Alam mo yun? Oo, sila yun eh. Oo. Nagulat siya. Totoo yun. Dumadaan yung mga nakasingle doon. Bibidyohan namin sila, be. Gantihan. Oo, be. Totoo yan. Sayaw sila, yan. Sige, sumayaw kayo dyan. Nonood lang kami, tapos yung cellphone nandito sa gilid. O, di ba? So, yun, for me talaga yung cheer dance. Kasi yun eh, yung pagiging asshole, literal, kasi ang sasagupain mo, ibang section, hindi lang yung section nyo. Ayun yung pinaka-solid. Kasi nung first grading and third, yung section namin, like, maayos siya, pero may conflict, like, backstaban dito, ganon. Tapos nung nag-fourth grading na, which is yung cheer dance, bigla kaming nag-as-a-whole, kasi, may sasad akong video, tapos yung isa may sasad din video may DI. Oo, ganun talaga. Kaya napaka-solid talaga, kahit
may conflict nung mga fast Masaya. gradings. Super solid nung Software. Super solid talaga nung So, super sulit ng sulit, ayan na, nabulol na. Basta maayos siya, wala siyang kaya nung nag-grade 11, parang na-shock, nakaka-shock talaga. Tapos yung monthly may exam sa poblasyon, kada 2 months, yung periodical to summative test. Tapos sa LMI per month, tapos quiz. Kasi sa POB, kapag may quiz, sasabihin nila, a week after. Like, 1 week muna bago yung quiz. Parang may 1 week kang mag-review. So, LMI, quiz tayo bukas. Tapos ngayon review. Tapos yung re-reviewin mo, 3 band paper. Di ba? hindi lang 3. Isang subject pa lang yun. Paano pa yung Kasi ibang isang subject? slide, 7 to 7, Ay, isang buong module naman Isang kasi module yun. Oo. Hindi, kahit na kapag sinummarize mo Per siya, part naman yun. more than 3, Three. siya, more than 3, o bakit? Oo. Yung ngayon. Tapos, eto, di ba, LMI to. Since, pumasok siya since grade 7. Nag-usap kami nung nakaraan lang, sabi niya. Mas gugustuhin mo pa, sabi niya. Nag-usap kasi kami, like yung mga life namin nung grade 10, sabi niya. Paano ba yung culture niyo sa POB? Sabi ko, adi kami, namuro sulat kami, puro lectures. Oo, siya yan! Oo. Tapos sila, yung experience naman nila, puro daw PETA, puro daw practice sa ganito, puro daw sa ganyan. Oo. Tapos kaming mga public, Puro ganun di mas gugustuhin namin yung sa kanila. Tapos siya, mas gugustuhin daw nila, yung puro lectures na lang Hindi sila. hindi naman sa ganun. Pero kasi Pero mostly sa parang kanila- ganon. Oo. Oo. Kasi mostly kasi sa amin, puro PPT siya, kaya hindi na namin siya kailangan isulat. Tsaka yun na yung teachers na rin mismo nagsasabi sa huwag niyo na isulat, ibibigay ko naman yung copy ng PPT para hindi na rin kami mahirapan. Intindihin namin yung mga PETA kasi yun talaga yung binibigay nila Prior. ng Mataas yung matagalan. ng pete. Yun. Tapos naman, 'di ba? Speaking of PETA, nung grade 11, ang nangyayari, practice dito, practice diyan. Eh di pag magpapaalam ako sa lolo't lolo, sasabihin nila, ano ba yan? Practice na naman. Nung grade 10 ka, wala namang ganyan na. Bakit namuro ganyan na? Ganon sila ng ganon. Tapos hindi ko na lang ma-explain kasi hindi ko naman kasalanan yun eh. Lang Na-shock naman ako din ng sila. utos. Oo. Yun lang. Okay, so, tapos na tayo sa mga puro kalokohan. Yung mga pinagsasabi, pero kahit ganun, di ba, sobrang saya ng mga memories na na nangyayari. Kahit, part siya talaga, hindi mo mararanasan ang tunay na buhay kapag wala ka nararanasan na ganun sa high school life mo or what. Pero kahit ganun pa rin naman, syempre, may mga times na ngayon, graduating and yung mga iba nating kaklase dati, hindi natin sila kasama. Pero syempre, namimiss natin yung mga kalokohan, bardagulan, may mga pa dyan, may mga magulang pa, ma, may gagawin kaming project, pero nasa swimming pool yun, nag-a-outing na yun siya. Tapos pag video call mo, uy, mama ko tumatawag. Niyo, layo ka muna. Yan. Pero sa likod, may mga nagiinuman na dyan. May mga nagsiswimming na dyan. Sabihin, Ling, ito yung tuwalya mo pa. May ganun. Oo! Okay, so dumako naman na tayo sa last question. Which is, ano yung mga, kasi di ba may mga coming students na magsi-senior high na, tsaka yung iba magka-college na, lalo na tayo magka-college na. Ano yung mga bibigay yung mga advice sa kanila? Nauna ka muna. Advice? Wala naman maganda. Oo nga, wala naman eh. Mag-cram na lang kayo, yun na lang. Best tips yan. Advice? Crammer kasi ako eh, kaya hindi ko alam yung advice ko eh. Tingin ko gawin nyo na lang yung opposite na lang sa akin. Gawin nyo na lang yung pinapagawa sa inyo ng bago yung deadline kaysa magkakaram kayo kasi walang magagawa yung iyak kahit ilang beses kang umiyak dyan. Hindi magagawa yung pinapagawa eh. Ayusin nyo na lang yung schedule nyo, time management, tas wag magkakaram. Coming from you. Opposite. So, yung advice ko is... Wait! Ang advice ko is cry now, do it later. Kasi,
ano yun. Hoy, hindi ChatGPT yung bakla. Like, umiyak ka ngayon kasi, umiyak ka muna, mag-breakdown ka muna ngayon. Like, kasi, di ba kapag ka may Breakdown mga... saglit, gawa ulit. Oo, breakdown saglit, gawa ulit. Kasi yung pressure, kumbaga pag naiyak mo na siya, iba yung pakiramdam, di ba? Magaan na. Magaan na siya, tapos nagaganahan ka na ulit. And then, isa pa, enjoy your moment. Kahit yung moment mo is malungkot. Enjoy mo yan kasi pagdating mo yan, katulad neto, tinatawanan na lang namin yung mga moments na, kumbaga nakakaiyak, nakakairita. Ngayon, tinatawanan na lang namin. Kasi, Oo nga. di ba? Dati galit na galit ako dun sa tao. Ngayon din. Yung Di ba? nangyaring batuhan ako po. Sino kaya yun? Nakakatawa na lang. Di ba merong mga ganong... Hindi ko talaga alam na nandun talaga siya. Dumaan siya dun. Meron kasi talagang mga ganong moments. Kaya ang advice ko, iyak now, gawa later. And enjoy every moment. Okay. Sige. Ako naman, ang magiging advice ko, maghanap ka ng magandang mga kaibigan. Katulad ng mga to! Ay! Huwag ka maghanap ng kaibigan na mang-i-snitch sa'yo, be. Okay, huwag ka maghanap. Hindi, yung kasi, katulad nga pagka may kaibigan ka, like, katulad ko dati nung grade 11, di naman talaga ako magaling. Nung na-meet ko lang yung mga kaibigan ko. Na, Oh my God! as in, pagka may ginagawa sila, parang nape-pressure ako na, ala, may gagawin ako. Parang nai-inspire ako na gumawa rin na, ala, gumagawa pala sila. Kailangan ko rin gumawa. Ganon. Ayan, maghanap kayo ng kaibigan na itataas kayo, hindi yung bababa kayo sa dulo. Ayun lang. Ayun na siya, ayun na siya. Sa akin, mangtapa kayo ng maraming tao. Kasi pag marami kang tatapakan, so bilis kang aangat eh. Tapos, imagine, pag marami kang tinapakan tao, mas mabilis kang aangat. Pag nasa taas ka na, dun ka tumulong sa mga nasa baba. Di ba? Ganun yun. Ano ba? Ba't ba maganda advice? Wala kasi nagandang mangyari sa buhay ko eh. Walang nangyaring maganda sa senior high school life ko, nakakapikon. Ang maganda lang na nangyari siguro yung pangit bakla. Advice. Kumapit kayo sa teacher. Charot lang! Eme! Ano ba? Ako wala talaga. Ano ba? Alam niyo, imbis na mag-aral kayo, mag-makeup na lang kayo. Ate, mas okay na bumagsak kayong pangit. Ay, bumagsak kayong maganda kaysa bumagsak kayong pangit. Nagapak na nga yung grade mo, face card mo, nag-decline din. Ate, kawawa ka. Seryoso. Advice, ako ginagamit ko kasi toxic motivation talaga. Toxic motivation talaga, nagwo-work siya sa akin. Like, hindi naman sa tinuturing mo siya as academic rival. Pero kasi yung nakikita mo sila na ang taas nila, knowing na kaya mong gawin yun, bakit di mo magawa? Yun yung ginagawa kong motivation kung bakit, kung bakit ako nape-pressure sa sarili ko when it comes to academics. Kasi hindi man ako pinapressure ng parents ko, pinapressure ko lang yung sarili ko kasi may expectation ako sa sarili ko eh. Tapos, sobrang mag-work talaga sa akin yung toxic motivation. Sadyang ngayon, nawalan lang talaga ako ng gana dahil, bakla, nabaliktad ko yung spelling ng deceit, si ate, IE, eng. Baba tuloy. Ayun, yun lang, toxic motivation. Hindi siya applicable sa lahat. Sa iba lang. Applicable siya sa'yo. Pero kasi we can deny the fact na may benefit din yung toxic motivation. No? Yun lang. Okay, so, yung pinaka-last na question to sum up all the experiences that were given. So, the real question is, since graduating tayong lahat, kapag nag-move na kayo sa college or graduate na kayo, na-excite ba kayong graduate or natatakot kayo? Na-excite in a way na, imagine 4 years na lang tapos ka na. Like, papalapit ka na ng papalapit sa dream mo eh. Level up na eh. Natapos na nakita. Ay, malamang, paano ka gagraduate ng grade 12? Di ka
Or natatakot ka in a way na mafe-face mo na yung totoong challenges sa buhay. Kasi kapag nag-college ka kasi dun mo na ma-experience lahat ng bagay. So, ayun, the question is again, are you excited or are you scared to graduate and enter college? Ako both. Na-excite ako kasi favorite ko talaga yung accounting na parang na-interest ako nun. Lalo na yung sa mga teacher ko, shout out kay Sir Jerwin. Natuwa ako sa accounting nung grade 11. Dati talaga yung ABM, parang second option ko lang talaga siya na gusto ko kasi mag-UMS. Ay, same. Pero nung naging teacher ko sila, na ako, na-motivate ako na mag-accounting kasi ang ganda talaga nung course na na yon. Yes, si Ma'am Umbaw. Hi, Our Ma'am mommy. Pao! Thank you. Tapos, Hey, ma'am. natatakot naman ako kasi nga, ayun na, maraming challenges na mangyayari sa akin pag nag-college na. Tsaka lalayo ako sa parents ko kasi sabi PSC ako mag-aaral. Hindi ko kasi, Totoo? oo. Magdadaan ka? Pero pinag-iisipan ko pa kung PUP or Mag-PUP ka mo. BPSU. Oo, wala daw silang pambayad ng ano ko, Ayun ate. lang. Semi-private yun ah. Yeah. Oo nga. Pero kasi state university siya. May bayad pa rin. Pero kasi semi-private na rin kasi siya. Ayun. Ikaw, Sorry. And ako, both din. Kasi, masaya ako in a way na, yes, 4 years na lang, magbabago na yung buhay ko. And, like, yung mga, kumbaga, masaya ako sa part na, konting kembot na lang, ayan na siya. Tapos na yung isang goal, yung isang long-term goal ko sa buhay na makatapos sa, malapit na. 1/4 na lang. As a whole, 1/4 na lang. College, fourth na lang. kumbaga kasi yan talaga yung naging ano ba tong mga to? Ewan ko to. Ano Di ba? ba ako concentrate? Hindi ako mag-concentrate. Respect. So, siya din nagsabi na kaya ako magiging kaklase niyo to. Mapapanood niyo man to. Alam niyo na yung ugali niyan. Seryosohin. Ayan. Alam niyo na po na nababackstab siya, ganyan siya. Ikaw sila pababa. Ito lang yun So, ayun nga, excited ako kasi malapit na. Then, natatakot din ako kasi alam ko na ako na lang mag-isa ulit. Like, Last card ka ba? first card. First Panganay ka ba? Oo. Ah, Panganay ako, pero kasi iba mga rin. bunso kasing last card. Oo. Kaya first card ako. Tama lang naman. Pero kasi iba yung pressure kapag panganay ka din. Like, you have that responsibility na pagka-graduate mo, ikaw Work ka naman na. yung work ka na agad. Kaya, yun din yung sabi ko kanina, kaya gusto ko muna mag-work before ko i-continue yung pre-law. Kaya, imamasteral ko muna yung accounting. CPA. Yung CPA, magbo-board muna ako. Kasi, mas malaki yung help niya, kumbaga, ganun. And then, natatakot talaga ako kasi, like, ayun, ako na lang ulit mag-isa. Although, feeling ko magkakasama naman kami. Pero kasi, iba rin kasi siguro yung mangyayari in the future. But I hope na magka-same circle kami yan. Kasi kung hindi, abangan ko sa kanto yan. Abangan sa dorm. Abangan na lang siya. Ayun. Tapon mo yung kolumna niya sa yung ledger. niya na may Magtataguan sagot. kami ng ledger. Ng ballpen, be. Ay, hindi, wala akong pa sa ballpen. Gusto ko ledger para wala ka talagang sagot. Tsaka yung mga worksheet. So, ayun. Didelete mo yung Excel file mo. Oo. Isang ganun ko lang. Mm. Te, sabi ko kasi paturo, di mo ko Nagalit. Then, ayun nga. Since mag-isa na lang ulit tayo, kasi doon na yung pinaka-change talaga. Ito talaga yung pinaka-sobrang challenge. Then, yung mga kwento din ng mga teachers namin na, kumbaga, nandito mo na lahat mararanasan. In that 4 or 5 years, doon mo talaga mararanasan yung lahat ng unexpected things. Di ba? Magugulat ka na lang, ay, bakla si ganito, ano na. Ay, si bakla, buntis na. Hindi naman sa ganun, pero like yung in a good thing naman, hopefully, na in a good thing na mangyari sa amin and lahat kami maka-graduate on time. Walang may iwan sa amin. I hope so. And May sana, naiwan na.
Si Kat. Yeah! Hi, Kat. We miss you. Then, ayun nga. Ayun nga. Parang, gusto ko rin kasing makita lahat ng mga kaibigan ko na sabay-sabay kami nagsasucceed. Huwag kayong umiyak! Hindi, pero seryoso kasi, like, yung... Seryoso ka niyan? Oo, seryoso. Sa mga... Wala. Naka-contact lens. Sa mga... umiyak kasi Hindi, huwag na magsalita. Sa mga gantong talks kasi kumbaga, dito ko nalalabas lahat ng nasasabi ko. Kaya, kung tatawanan nyo ako ngayon, wala akong pakikitawanan nyo. Pero, pero totoo lahat ng sinabi ko, na lahat ng mga kabatch ko, gusto ko sabay-sabay kami magsasucceed. And if ever na hindi yun yung plano ni God, I hope they succeed in other way. Like, they win in life. And if hindi naman din, I hope na magkaroon lang sila ng, kumbaga simple life na gusto talaga nila. Yung ganun na win. Yun kasi yung nakakatakot. Like, baka mamaya, nagsasucceed ka na, tapos parang feeling mo na pag-iiwanan ka. Meron kasing mga ganun times na... Reunion ng mga high school. Oo, yun yung mga reunion. Yung mga reunion na ganun. Gusto ko pag nag-reunion kami, lahat kami may kotse, lahat kami may pagmamalaki ba. Lamborghini. May pangako pa ako sa inyo. Yung Lambo ni Ma'am Umbaw. Ore-orange. Yun May kasi... pangako pa ako sa inyo. Ano yun? Para ka. Siya magbabayad ng 20K. Ay! Eto official na to Sabihin mo dito Ikaw sa ang video na magsabi. to. Ikaw ang magsabi. Ito yung proof namin na gagawin niya. Kasi kapag hindi namin siya mahanap, Aabangan nila ako eh. oo. Abangan nila ako sa STI season. lang to, Pasay. Oh, Sa STI Pasay, kung di namin siya makita sa Pasay, pupuntahan namin to sa condo. Sabihin mo ngayon. Ano, kasi may pinangako sa kanila na kapag nag-succeed na kami lahat, syempre may kanya-kanya ng asawa. Syempre yung mga iba dyan, may mga anak na yan. May anak na yan, yung iba. What? I do not claim that energy. Hindi, seryoso. Pero yung basta nag-succeed na, financial stable na, kasi yun yung pinakamasaya. Pag financial stable ka na, yung feeling na parang buhay prinsesa ka lang sa bahay, hindi ka na lalabas. Lalabas ka lang pag may gusto kong puntahan, ganun. Pero, ang pinangako ko sa kanila, pag nag-succeed na kami lahat, may pinuntahan kasi kami na parang, ang tawag na, yung team building, nagkaroon kasi kami ng team building. And pinangako ko sa kanila na, pag nag-succeed, pupunta ulit kami sa Motarak and sagot ko yung gastos. Basta kayo sa pagkain. Yung 20. Yung 20K, yung 20K na Oh, yun bahay. kasi may nakita kami ni Aya doon na magandang bahay. Ang laki. Ano siya, nire-rent siya. Parang, ano Bahay ba? style siya na nire-rent. Oo. Floor na. Pero sobrang ganda yung tingnan kasi, syempre, bawal ka pumasok doon. Papasok ka doon, wala ka pang bahay. Window kasi siya eh. Oh, Glass window, yung glass, oo, ano niya, glass. oo. And nakakita, ang laki, ang ganda. Tapos isipin mo, pag nag-succeed kami, happy-happy na kami sa buhay. Yung palami na lang kami sa buhay, tapos nagre-relax na lang. Nag-aagawan sino magbabayad ng Totoo, pero ako yung magbabayad. Bunutan lang Sagot ka. ko yun. Wala na, siya na. Sagot niya Sagot na ka, yun. nakita niya na. Sagot mo pala yung pagkain. pagkain. Ay, galing lang. Ano ba yan? Depende. Lechon. Oo, ay, sa ano ko yan? Sa sugar daddy. Uy! Kasi nga, di ba, kasi nga yung, kasi yung, bakla yung asawa ko taga Batangas. Kaya ano, I told you. Ano yung sinasabi mo na tama yun? kasi nga, di ba yung ano ko, yung boyfriend ko taga Batangas, so famous sa kanila yung mga lechon-lechon, ganyan-ganyan. Oo, kaya, So, Sige. yung lechon sa Batangas. dito, ganon. Ewe. Tapos wait lang yung rule, isa pang rule dun sa napag-usapan namin, kanya-kanyang dalang boyfriend para walang we're here. okay lang yan. In the future pa naman yun, kaya you have the time. Mali-mali grammar. Mamaya, ano? Mamaya kapag nagalit siya sa future boyfriend niya, pakainin niya ng columnar, di ka aayos. Kumain ka neto. I like that Yung so papel. much. Oo. Tapos ka na ba? Yeah, Oh, I'm done. Ano bang tanong? Nakalimutan ko na. Iba na kasi yung topic. Natatakot ka ba? Or Or na-excite, excited sa nag-graduate ka na?
Na-excite na natatakot. Both lang. Kasi, nakaka-excite kasi tapos na yung paghihirap eh. Ay, hindi pa tapos, pero konting paghihirap na lang. Konting push Tapos, natatakot kasi, iba ng mundo kasi siya. Like, kumbaga, halfway na siya para sa totoong world na talaga. Like, yung sayo na talaga. So, dapat yung galawan mo is maayos na siya. Like, hindi na lang yung para kang senior high school or junior high school umasta. Ganun. Yun na yun. Sa akin, wait lang. Sobrang OA. Sa akin, natutuwa ako or na-excite ako and at the same time, natatakot ako. Na-excite ako in a way na, syempre, tourism management yung kukunin. So, as a travel girly na mahilig, lumakwatsa na lang sa iba't ibang lugar. Syempre na-excite kasi nga, dream mo yun eh. Simula ng pagkabata, yun na yung gusto mo. Lalo na kami nilang para sa amin gusto na, simula bata kami, tourism na talaga. Tapos, alam mo yung makikita mo na sa yung sarili mo in a few years na, nakakapapunta na ako sa iba't ibang bansa. Pero natatakot ako at the same time kasi yung pressure na may bibigay sa'yo. Kasi nga, tourism is not an easy course. Lalo na yung mga mag-aaral ka ng mga iba't ibang language, Mandarin, yung mga iba't ibang country na pupunta mo, kailangan, yan, tapos pagsasalitain ka pa sa harapan ng maraming tao. Kasi nga, di ba, pag tourism kasi, more on communication. Waiter ka sa aeroplano. Pero syempre yung pressure na, lalo na ako, hindi naman ako masyado magaling sa public speaking. Kumaga, pag hindi pa ako sumasalang, nanginginig niya yung buong katawan ko kasi nga syempre, Paano yun? nanginginig kasi nga syempre maraming tao tapos haharap ka dun na parang tama na, back out na lang, ayoko na lang magsalita sa harapan ng tao. Pero syempre, nasa part pa rin naman yan ng buhay na may mga challenges kang i-face, may mga bagong pagsubok ka na kailangan mong lutasin, ganun. Kasi it's part of life. It's part of life na mahihirapan ka, pero buhay mo na yan. Nasa sa'yo na yan kung paano mo i-enjoy yung sarili mo. Sa akin, kung iwe-weigh yung yung scared sa excitement, ako scared, hindi ako na-excite. Kasi, although it's another chapter of your life, pero kasi sa lahat ng bago, laging may challenge yun, Boklo. Hindi yan yung kung ano yung nakasanayan mo, ganun ulit sa susunod. Nagle-level up ka na eh. So, pahirap na yan ng pahirap. 'Di ba pansin mo, elementary, basic lang, junior, high school, what more pa sa college, 'di ba? So, mas matimbang sa akin yung takot na gagraduate na ako, na magka-college na ako kasi dun mo na mafe-face yung totoong life setting eh. Like, diyan mo na may experience yung magwo-working student ka na whether you like it or not, just to support your financial needs. Kasi imagine, bakla, 18, 17, 19 ka na, 20 sa college, tapos aasa ka pa sa magulang mo ng gastos. Nakakahiyang humingi. So, gagawa ka talaga ng iba't ibang way para kumita ka ng pera to the point na makokompromiso na yung pinaka-goal mo talaga sa college, which is mag-aral. Kaya 'di ba ang daming mga college student na mas pinipili na lang na magtrabaho kaysa mag-aral. Kung in a practicality wise kasi, mas magbe-benefit sila dun. Kasi imagine ako, like 4 years pa akong maghihirap na totoo, 4 years. Ang hirap kaya nung gano'n sa college na 4 years ulit. Tapos na nga yung 4 years sa junior high, tas 2 years sa senior, another 4 years ulit. So, natatakot ako kasi ako kasi never ko na-experience na magtrabaho. Yun talagang pinakakatakutan ko kasi alam ko na kapag nag-college ako, mag-working student talaga ako. Pero nakaka-proud yung mga working student na pagsasabay nila yung Totoo, pero ang hirap nun, lalo't yung course mo pa, yung kanina nga demanding siya sa time. Alam ko na, nade-dictate ko na mag-working student ako since yung pinaka-financial provider ko lang naman yung tito ko tsaka yung lola ko. Nakakatakot kasi never ko pa ma-experience mag-work na to the point na baby ka sa bahay niyo tas lahat ng gastos
sa magulang mo, paano kung magdo-dorm ka pa? Like, nasanay ka sa setup na pagising mo may pagkain na sa mesa. Paano 'pag nag-dorm ka ta's lahat pa ng bills, internet, yung mga bayad Ikaw sa bahay, magbabayad. ikaw pa sasalo nun. Tapos may mga times na magka-cram ka pa sa school, tapos Mm. work mo, ganyan, inaantok ka na sa klase, pero kailangan gising ka kasi nga Pagkain mo pa. So, ang hirap kaya mas matimbang sa'kin yung takot kaysa sa excitement. Although, siguro mafe-feel ko lang yung excitement kapag 4th year na ako, like as in yung graduating na talaga. Dun lang, like yun na lang yung motivation mo na isang taon na lang ga-graduate na ako. Yun lang. So, that's a wrap for this episode 1. Meron pa tayong 2 susunod na episode. Ayun, so I hope this video is may knowledge kayong nakuha. Knowledge? May knowledge ba? Basta ayun, kahit puro tea lang siya. Realization, kasi hindi lang to basta performance task kasi pwede rin natin tong balikan after ilang years na yung mga sinabi natin ngayon, if mape-pursue ba talaga natin siya. Kung ang sinabi natin ngayon mag-accountancy, after ilang years, accountant na ba tayo? Ayun, so, ayun lang. Sa mga next topic, sa mga next episode, we'll make sure to make it more entertaining and interesting din. So, abangan niyo yung mga next topic natin. Kasi for sure, makaka-relate kayo doon. Yung piyok niya. For sure! So, that's all, guys. Bye!